Magandang araw po sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa aming channel. Sinasabi nila na may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng kahit anong yaman sa mundo. Mga luhang hindi kayang patigilin ng salapi at isang katahimikan na mas masakit pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ito po ang kwento ng isang pamilyang binalot ng dilim at ng isang simpleng oyayi na nagdala ng hindi inaasahang liwanag. Samahan niyo po kami sa kwento ni Hanan at Liham. Ang unang bumungad kay Hanan Diwata ay hindi ang karangyaan ng mansyon, kundi ang tunog. Isang tunog na walang tigil, sabay, at nakapanlulumong pag-iyak ng dalawang paslit. Para yung mga alon na humahampas sa dibdib niya, nagpapaalala sa sarili niyang mga dahilan kung bakit kailangan niyang tibayan ang kanyang loob. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa laylayan ng kanyang luma, pero malinis na bestida habang dahan-dahang bumubukas ang naglalakihang bakal na tarangkahan ng Hacienda de Silencio, Hacienda of Silence. Napangiti siya ng mapait. Kabaligtaran ito sa naririnig niya mula sa loob. Ang bawat hakbang niya sa mahabang driveway na gawa sa batong marmol ay parang isang pagsubok. Ang hardin ay perpekto ang pagkakaayos. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa iba't ibang kulay. May isang malaking fountain sa gitna na hindi umaandar. Tila tuyo at malungkot, isang perpektong simbolo ng buong lugar. Maganda, malaki, pero walang buhay. Pagpasok niya sa malaking pinto na gawa sa nara, isang matandang mayordoma ang sumalubong sa kanya. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, ang iyak mula sa itaas ay lalo pang lumakas, umalingaw-ngaw sa napakataas na kisame ng entrada. Sa isang sulok, nakayuko ang 6 na iba pang kasambahay. Mga mukhay puno ng pag-aalala at pagod. Lahat sila ay nakatingin sa hagdanan na para bang may isang halimaw doon na anumang oras ay bababa para silain sila. Siya na ba yan? Isang tinig ng lalaki, malalim at puno ng inis, ang narinig ni Hanan mula sa itaas. Ilang sandali pa, isang matangkad at makisig na lalaki ang bumaba. Suot nito ay isang mamahaling business suit, ngunit gusot ang kwelyo at halatang hindi pa naisusuklay ang buhok. Ang mga mata nito ay may maitim na bilog sa ilalim, mga matang puno ng kapaguran at galit. Ito si Liham Magdiwang, ang amo ng hasyenda. 6 na yaya, 7 child psychologist, lahat sila sumuko. Sigaw ni Liham sa kausap niya sa telepono. Magkano pa ba ang kailangan kong bayaran para lang mapatahimik ang sarili kong mga anak? Ibinaba niya ang tawag nang may malakas na pagmumura. Napatingin siya sa direksyon ni Hanan. Ang mga mata niya ay malamig at mapanuri. Ikaw na ba yung bago? Tanong niya. Walang bakas ng anumang pagbati. Tumangulang si Hanan, hindi magawang magsalita. Anong magagawa mo na hindi nagawa ng mga eksperto? Sarkastiko ang tono nito. Huwag mong sabihing may mahika ka. Hindi sumagot si Hanan. Sa halip, ang mga mata niya ay napako sa 2 sanggol sa loob ng isang malaking playpen sa sala. Ang kambal, si Ulap at Alapaap. Walang tigil ang pag-agos ng kanilang mga luha. Mga mukhay namumula sa kahihikbi. Ang kanilang mga kamay ay nakaunat na tila may hinahanap sa kawalan. Naawa si Hanan, hindi sa lalaking mayaman at palasigaw, kundi sa 2 munting anghel na halatang may dinadalang sakit na hindi maintindihan ng sino man sa bahay na yon. Well, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sabi ni Liham. Subukan mo. Baka sakaling maswerte ka kaysa sa kanila. Itinuro niya ang mga kasambahay na nakayuko pa rin. Dahan-dahang lumapit si Hanan sa playpen. Ang iyak ng kambal ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang mga ito. Ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng muka.
May isang pamilyar na itsura doon. Isang alaala ng isang mabuting mukha na nakilala niya noon. Umupo siya sa sahig, sa labas ng playpen, para maging kapantay nila. Hindi niya sila sinubukang buhatin o hawakan. Tinitigan niya lang sila. Hinahayaan silang makita siya. Wala rin bulong ng isang kasambahay. Susuko rin iyan. Ngunit hindi kumibo si Hanan. Naalala niya ang baryo mahinahon, ang payak nilang buhay. Naalala niya ang mga gabi, kung kailan ang tanging liwanag nila ay ang buwan at ang mga bituin. At naalala niya ang isang kanta. Isang kanta na itinuro sa kanya ng isang babaeng may pinakamabait na ngiti sa mundo. Isang pangako. Pumikit si Hanan, huminga ng malalim at nagsimulang kumanta. Ang boses niya ay hindi perpekto, bahagyang nanginginig sa simula. Ngunit ito'y malambing at puno ng isang emosyon na matagal nang nawawala sa Hacienda de Silencio. Tulog na, mahal ko, ang mga bituin sa langit, sa'yo'y nakabantay. Isang himig na simple, ngunit puno ng pagmamahal. Sa unang nota pa lang, biglang natigilan sa pag-iyak si Ulap. Itinaas niya ang kanyang ulong basa ng luha at tumitig kay Hanan. Pagkatapos ng ilang segundo, sumunod si Alapaap. Ang mga hikbi ay napalitan ng maliliit na pagsinghot. Ang buong kabahayan ay natahimik. Maging ang mga kasambahay ay napaangat ng tingin, hindi makapaniwala. Si Liham, na akmang tatalikod na, ay napahinto. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lubos na pagkabigla. Ipinagpatuloy ni Hanan ang kanyang pag-awit. Ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin, na parang nasa ibang mundo. Nang matapos ang kanta, ang tanging maririnig na lang sa buong mansyon ay ang mahinang paghinga ng kambal. Ang dalawang bata, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ay nakatulog ng mahimbing, hindi dahil sa pagod sa kaiiyak, kundi dahil sa kapayapaan. Ang katahimikan, mas nakabibingi pa kaysa sa walang humpay na iyakan kanina. Dahan-dahang iminulat ni Hanan ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang anino ni Liham Magdiwang na nakatayo na ngayon sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay blanko, hindi mabasa. Ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy sa isang matinding tanong. Lumuhod ito para maging kapantay niya. Ang mamahaling tela ng pantalon nito ay dumikit sa makintab na sahig. Ang boses niya ay malamig, walang emosyon, ngunit may bigat na parang yelo. "Sino ka?" tanong nito. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. "At paano mo nalaman ang kantang yon?" Hindi kapayapaan ang idinulot ng katahimikan kay Liham Magdiwang. Bagkus, isa itong palaisipan. Sa loob ng maraming buwan, ang hinangad niya lang ay ang matigil, ang walang humpay na pag-iyak na gumigising sa kanya sa gabi at sumasalubong sa kanya tuwing umaga. Ngayong nakamit na niya ito sa pamamagitan ng isang simpleng babae at isang pamilyar na kanta, hindi siya mapalagay. Para sa isang taong sanay na kinokontrol ang lahat, mula sa stock market hanggang sa temperatura ng kanyang kape, ang misteryo ay isang banta. "Mananatili siya," sabi ni Liham sa kanyang mayordoma. "Sige nga, Elena," kinabukasan. "Pero gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Saan siya galing? Sino ang pamilya niya? Bakit siya napadpad dito? Lahat." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya at pumasok sa isang silid na bihirang gamitin ni Numan maliban sa kanya. Ang security room. Ang silid ay malamig at madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pader na puno ng mga monitor ng CCTV. Dito, nakikita ni Liham ang bawat sulok ng kanyang hasyenda. Ang kanyang kaharian. Umupo siya sa isang silyang gawa sa katad at itinuon ang kanyang pansin sa monitor na nakatutok sa nursery room. Naroon si Hanan,
nakaupo sa sahig. Mahinahon na pinapakain ng lugaw si Alapaap, habang si Ulap naman ay naglalaro ng mga blok sa kanyang tabi. May isang ngiti sa labi ni Hanan, isang ngiti na hindi pilit, isang ngiting tila nagmumula sa kanyang puso. Kitang-kita ni Liham ang pasensya sa bawat kilos nito, ang pag-aalaga sa bawat pagsubo. Ito ang eksenang hindi kayang bayaran ng pera, ang eksenang hindi nagawa ng 7 pinakamagagaling na psychologist. Isang impostor ba siya? Isang magaling na actress? Izinom ni Liham ang kamera, hinahanap ang kahit anong senyales ng pagkukunwari. Isang maling galaw, isang pilit na ngiti. Ngunit wala siyang makita. Liham hiho. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Don Ricardo de Villa, ang kanyang tiyuhin sa pinsan at business partner, na may dalang isang tasa ng kape. Si Don Ricardo ang larawan ng isang kagalang-galang na Ginoo. Laging maayos ang pananamit, may mainit na ngiti, at mga matang puno ng pag-aalala. Siya ang naging sandalan ni Liham mula nang mawala si Sinag. Narito ka na naman pala sa kuweba mo. Biro nito sabay tapik sa balikat ni Liham. Narinig ko ang balita. Tahimik daw ang mga bata. Isang himala. Sagot ni Liham. Hindi inaalis ang tingin sa monitor. Sumilip si Don Ricardo sa screen. Siya ba yung bagong yaya? Hanan, tama ba? Mukha namang simple. Minsan, ang kailangan lang pala ay isang simpleng kalinga, hindi ang mga teorya ng mga doktor. May sinabi si Don Ricardo na tila tama, ngunit may kung anong nagparamdam kay Liham ng panganib. Masyadong magaling para maging totoo. Bulong ni Liham. Tumango si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Iyan din ang nasa isip ko, hiho. Isang babaeng taga-probinsya, bigla na lang dumating at alam ang eksaktong paraan para makuha ang loob ng mga bata. Mag-iingat ka. Sa panahon ngayon, maraming mapagsamantala. Ang mga salita ni Don Ricardo ay parang gasolinang ibinuhos sa nagbabaga ng pagdududa ni Liham. Pinalalakas nito ang pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Sa monitor, nakita nilang tumayo si Hanan at lumapit sa isang estante. Kinuha nito ang isang family photo album. Umupo itong muli at binuklat ito. Huminto ito sa isang pahina. Nakita ni Liham sa isa pang anggulo ng kamera na ang tinititigan nito ay ang larawan ng kanyang asawa, si Sinag. Ang ngiti ni Sinag sa larawan ay kasing liwanag ng kanyang pangalan. Hindi nagtagal si Hanan sa pagtingin. Isinara niya ang album, ibinalik ito ng may pag-iingat at muling hinarap ang mga bata na para bang walang nangyari. Ngunit nakita yon ni Liham. Nakita niya ang panandaliang lungkot sa mga mata ni Hanan. Elena, sabi ni Liham sa intercom, gawin mong prioridad ang background check. Gusto ko ng resulta bago magtakip silim. Kinahapunan, habang abala si Hanan sa pagpapatulog sa kambal, muli, gamit ang kantang yon, pumasok si Ginga Elena sa security room. May dala itong isang folder. Sir Liham, magalang na sabi nito. Ano ang nalaman mo? Tanong ni Liham. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa monitor kung saan mahimbing nang natutulog ang kanyang mga anak sa bisig ni Hanan. Malinis po ang record ni Hanan Diwata, sir. Walang anumang criminal record, walang utang na hindi nababayaran. Isang simpleng mamamayan mula sa baryo Mahinahon. Napakunot ang noo ni Liham. Baryo Mahinahon, pamilyar ang pangalan. Pero may isang bagay po akong napansin, sir. Isang bagay na kakaiba. Dito na napalingon si Liham sa kanyang mayordoma. Ano yon? Huminga ng malalim si Ginga Elena bago nagsalita. Ang baryo Mahinahon, sir. Iyon din po ang probinsyang pinanggalingan ni Ma'am Sinag. Ramdam ni Hanan ang mga mata ni Liham magdiwang na nakasubaybay sa bawat kilos niya. Para itong isang malamig na anino na bumubuntot sa kanya saan man siya magpunta sa loob ng malawak na mansyon. Hindi niya ito nakikita
Ngunit alam niyang nariyan lang siya. Nagmamasid mula sa kanyang mga kamera, naghihintay na siya'y magkamali. Ngunit pinili niyang huwag itong pansinin. Ang misyon niya ay hindi ang amo ng tahanan, kundi ang dalawang munting kaluluwa na unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Sa ikalawang araw niya sa hasyenda, natuklasan ni Hanan ang isang silid na hindi pa niya napapasukan, ang playroom. Ito'y isang malaking silid na puno ng lahat ng uri ng laruan na mahahawakan ng pera, ngunit nababalot din ito ng alikabok at kalungkutan. Sa isang sulok, may isang switch. Nang pindutin niya ito, unti-unting dumilim ang silid at biglang napuno ng libu-libong maliliit na ilaw ang kisame, isang perpektong replika ng kalangitan sa gabi. Dinala niya roon sina Ulap at Alapaap na mangha ang kambal. Ang kanilang mga mata na laging puno ng luha, ngayon ay sumasalamin sa kislap ng mga artipisyal na bituin. Nakikita niyo ba yan? Malambing na bulong ni Hanan habang nakaupo sila sa gitna ng sahig. Sabi ng lola ko, ang bawat bituin sa langit ay isang pangarap na naghihintay matupad. Naalala niya ang mga kwento ni Sinag. Ang babaeng tumulong sa kanya ay mahilig din sa mga bituin. Ito ang mga kwentong ibinabahagi ni Sinag sa kanya noong mga panahong binibisita siya nito sa Baryo Mahinahon. Mga kwentong puno ng pag-asa. At yung pinakamaliwanag na bituin, patuloy ni Hanan, itinuturo ang isang partikular na ilaw sa kisame. Iyon daw ang nagbabantay sa mga batang mababait na tulad ninyo. Kahit hindi nyo siya nakikita sa umaga, laging lang siyang nariyan, naghihintay sa pagdating ng gabi para muli kayong tanglawan. Hindi niya namalayan na may isang nangiti na palang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa pagkukwento niya, tila bumabalik siya sa isang masayang nakaraan. At noon nangyari ang himala. Si Ulap, ang mas tahimik sa dalawa, ay dahan-dahang tumingala sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming buwan, isang maliit, nahihiya, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Isang munting ngiti na kayang magpaliwanag sa pinakamadilim na silid. Natigilan si Hanan. Ang puso niya ay tila lumundag sa tuwa. Hinawakan niya ang pisngi ng bata. Ngumiti ka. Bulong niya. Nangingilid ang sarili niyang mga luha. Ang ganda-ganda ng ngiti mo. Sa sobrang galak, napalingon siya sa may pinto na para bang gusto niyang ibahagi ang tagumpay na yon sa buong mundo. At doon, nakita niya si Liham. Nakatayo ito, nakasandal sa hamba ng pinto. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ngunit sa mga mata nito, may nakita si Hanan na kakaiba. Isang pinaghalong pagkamangha, sakit, at isang bagay na mas malalim pa. Para kay Liham, ang nangiting iyon ay hindi lang isang ngiti. Ito'y isang kabisera ng alaala. At sa isang iglap, bumalik sa kanya ang isang gabi. Halos 1 taon na ang nakalipas. Ang huling pagtatalo nila ni Sinag. May hindi maganda sa pakiramdam ko kay Ricardo. Liham, sabi ni Sinag, ang boses ay puno ng pag-aalala. May mga dokumento akong nakita. Sinag, paranoid ka lang. Sagot niya noon, ang atensyon ay nasa kanyang laptop. His family. Matagal na nating kasosyo. Hayaan mo na sa akin ang negosyo. Pero paano kung tama ako? Pagpupumilit nito. Para ito sa mga bata, Liham. Mas alam ko ang ginagawa ko. Bahagya niyang itinaas ang kanyang boses. Ang kailangan ng mga bata ay ang kanilang ina. Manatili ka na lang sa pag-aalaga sa kanila at sa pagbibilang ng mga bituin mo. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya na parang lason. Ang huling mga salitang sinabi niya sa asawa niya ay puno ng pagwawalang bahala. Ngayon, ang babaeng ito, ang dayuhang ito, ay nagdala ng ngiti sa kanyang anak gamit ang mismong mga bagay na minsan niyang ipinagtabuyan, ang mga kwento tungkol sa bituin.
Ang sakit ay naging galit. Isang galit na nakadirekta hindi kay Hanan, kundi sa kanyang sarili. Dahan-dahang pumasok si Liham sa silid. Hindi siya tumingin kay Hanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga artipisyal na bituin sa kisame. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mga anak at sa isang boses na malamig at walang anumang emosyon, sinabi niya, "Mula ngayon, walang sino man ang babanggit tungkol sa mga bituin sa loob ng bahay na ito." Ang utos ni Liham magdiwang ay naging isang hindi nakikitang pader sa loob ng hasyenda. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi na ito ang payapang katahimikan na dala ng uyayin ni Hanan. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng tensyon at mga bagay na hindi masabi. Ibinuhos ni Liham ang kanyang sarili sa trabaho, ginawang muli ang kanyang opisina na kanyang kuta. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang nangiti ni Ulap, ang mga bituin sa kisame, at ang kakaibang pakiramdam na idinulot ng presensya ni Hanan. Ngunit kahit anong gawin niya, ang himig ng kantang yon ay patuloy na umuulit sa isang sulok ng kanyang isipan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa nursery, napansin ni Hanan ang isang bagay sa pinakamataas na estante na tatabunan ng alikabok. Isa itong kahon na gawa sa kahoy, may mga ukit ng iba't ibang konstelasyon sa takip. Dahil sa kanyang pagiging masinop, kumuha siya ng upuan para abutin ito at linisin. Nang mapunasan niya ang alikabok, nakita niya ang kagandahan nito. Maingat niyang itinaas ang takip. Isang pamilyar, malambing na himig ang biglang pumuno sa silid. Ang himig ng oyayi. Sa loob ng kanyang opisina, natigilan si Liham. Napabitaw siya sa hawak niyang pluma. Parang may kung anong sumabog sa loob niya. Isang pinaghalong galit at pananabik. Iyon ang music box, ang regalo niya kay Sinag nung unang anibersaryo nila. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa nursery. Ang bawat yabag ay mabigat sa galit. Paano niya nagawang pakialaman ang mga gamit na yon? Paano niya nagawang suwayin ang hindi niya direktang utos? Pagbukas niya ng pinto, ang nakita niya ay isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo sa sahig si Hanan, hawak ang nakabukas na music box. Sa kanyang magkabilang tabi, sina Ulap at Alapaap ay nakatingin sa umiikot na balerina sa loob. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. Walang luha, walang iyak, tanging puro paghanga, para siyang nakakita ng isang multo ng nakaraan. Sinong nagsabi sa iyong pwede mong pakialaman yan? Ang boses ni Liham ay halos isang pabulong, ngunit puno ng bagsik. Nagulat si Hanan. Agad siyang tumayo. Ang muka ay puno ng paghingi ng tawad. "Paumanhin po, sir. Nililinis ko lang po ang..." "Isara mo yan." Nanginginig ang mga kamay ni Hanan habang sinusubukang isara ang takip. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi ito sumara ng maayos. Lumapit si Liham. Ang intensyon ay agawin ang kahon mula sa kanya. "Akin na," sabi niya. Sa sabay nilang pag-abot sa music box, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. 1 segundo, 2 segundo. Ang malamig na balat ni Liham ay dumampi sa mainit na kamay ni Hanan. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong braso, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Natigilan sila pareho. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa unang pagkakataon, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang isang lalaki at isang babae. Agad na binawi ni Liham ang kanyang kamay na para siyang napaso. Kinuha niya ang music box, isinara ito ng may puwersa at tumalikod ng walang anumang salita. Iniwan niya si Hanan na tulala at ang kambal na naguguluhan. Kinagabihan, hindi mapakali si Liham. Pagkatapos niyang siguraduhin na tulog na ang lahat, kinuha niya ang music box mula sa kanyang safe at dinala ito sa kanyang tahimik na opisina. Binuksan niya itong muli.
Ang himig ay nagdala sa kanya pabalik sa isang masayang panahon. Kung kailan ang hasyenda ay puno pa ng tawa ni Sinag. Hinaplos niya ang mga ukit ng bituin. "Para sa'yo, aking stargazer." Bulong niya noon kay Sinag nang ibigay niya ito. Habang sinusuri niya ang bawat detalye ng kahon, may naramdaman siyang kakaiba sa ilalim nito. Isang bahagi na tila hindi perpektong nakalapat. Ginamit niya ang kanyang kuko para galawin ito at sa kanyang gulat, isang maliit at lihim na kompartimento ang bumukas. Isang kompartimento na hindi niya alam na umiral. Sa loob, may isang maliit na bagay na nakatupi. Kinuha niya ito at maingat na binuklat. Isa itong luma at medyo kupas na larawan. Ang nasa larawan ay si Sinag, masaya at nakangiti ng malapad. Nakaakbay ito sa isang dalagitang taga-probinsya na may mahi. Ang pagkatuklas sa litrato ay nagbago sa lahat. Hindi na lang isang anino, si Liham magdiwang na nagmamasid mula sa malayo. Sa mga sumunod na araw, naging isa siyang presensyang laging nariyan. Tahimik, mapanuri, at puno ng mga tanong na hindi masabi. Ang kanyang malamig na galit ay napalitan ng isang matinding pag-usisa na mas nakakakaba para kay Hanan. Pakiramdam niya ay isa siyang aklat na pilit binabasa ng isang taong hindi niya gustong malaman ang kanyang kwento. Isang umaga, habang dinidiligan ni Hanan ang mga puting rosas sa hardin, ang mga paboritong bulaklak ni Sinag, naramdaman niya ang paglapit ni Liham mula sa kanyang likuran. "Gusto kong malaman ang lahat," sabi ni Liham. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi siya nagtanong. Nag-utos siya. Humarap si Hanan. Ang hawak na pandilig ay bahagyang nanginginig. "Ang lahat po tungkol saan, sir?" "Tungkol sa'yo." At kay Sinag. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kupas na litrato at ipinakita ito sa kanya. "Huwag mo nang subukang magsinungaling." Ang paghinga ni Hanan ay tila nahinto. Ang litratong yon, ang alaala ng araw na yon ay bumalik sa kanya. Ang init ng araw, ang amoy ng pinatuyong damo, at ang yakap ng isang babaeng itinuring niyang anghel. Isang pangako ang bumulong sa kanyang isipan. "Huwag mong sasabihin kahit kanino, Hanan, lalo na kay Liham." "Pangako?" Huminga siya ng malalim, pinipilit na kumalma. "Si Ma'am Sinag po, isa po siyang napakabuting tao." Panimula niya, iniiwasan ang mga mata ni Liham at tumitingin na lang sa mga rosas. Madalas po siyang bumisita sa aming baryo. Nagbibigay po siya ng tulong, mga libro para sa mga bata, gamot para sa mga matatanda. Siya po ang nagturo sa akin ng kantang iyon. Sabi niya, para raw po yun sa mga anghel na natutulog. Ang bawat salita ay totoo. Ngunit ito'y isang katotohanang kulang. Isang katotohanang maingat na pinili para pagtakpan ng isang mas malaking sikreto. Pinakatitigan siya ni Liham. Ganoon lang, isang mayaman na ginang na tumutulong sa mahihirap. At dahil doon, sa dinami-dami ng tao sa baryo ninyo, ikaw ang kasama niya sa litrato. Espesyal po ang tingin niya sa akin. Mahinang sagot ni Hanan. Dahil daw po sa... Hindi niya matapos ang sasabihin. Biglang tumunog ang telepono sa bulsa ni Hanan. Isang luma at gasgas na telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Nag-aalangan siyang lumingon kay Liham. "Sir, kailangan ko lang po itong sagutin." Tumango si Liham. Ang mga matay hindi pa rin umaalis sa kanya. Naglakad si Hanan palayo, sa likod ng isang malaking puno, at sinagot ang tawag sa pabulong na boses. "Inay, bakit po?" "Opo, hindi pa po. Pakiusap. Nay, huwag muna ngayon." Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap at pag-aalala. Nang mapansin niyang papalapit si Liham, bigla niyang ibinaba ang tawag. "Problema sa pamilya?" tanong ni Liham.
Ang tono'y may bahid ng hinala. Wala po, sir. Mga karaniwang bagay lang po sa probinsya. Mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Iniwan si Liham na lalong naguguluhan. Kinahapunan, dumating si Don Ricardo. Naabutan niya si Liham sa opisina nito, hawak-hawak ang litrato at malalim ang iniisip. Mukhang malalim ang iniisip mo, hiho, sabi ni Don Ricardo. Umupo sa silya sa harap ng mesa ni Liham. Ipinakita ni Liham ang litrato. Magkakilala sila, tito, noon pa, at hindi niya sinabi sa akin. Tinitigan ni Don Ricardo ang litrato, ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinalik niya ito kay Liham nang may malungkot na ngiti. Si Sinag, napakabuti ng kanyang puso. Minsan, sa sobrang kabutihan, hindi na niya nakikita ang tunay na intensyon ng mga tao. Ano ang ibig mong sabihin? Naglabas si Don Ricardo ng isang folder mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Pinag-aralan ko ang background ng babaeng yan, Liham, para na rin sa proteksyon mo at ng mga bata. Binuksan ni Liham ang folder. Sa loob, may mga news clippings at ulat tungkol sa mga pamilyang mayayaman na nabiktima ng mga taong nagpanggap na mabait. Mga yaya, driver, hardinero, na ang tanging layunin ay makakuha ng pera. Mga kwento ng panloloko, pangingikil at pagkukunwari. Hindi ko sinasabing ganyan si Hanan. Malumanay na sabi ni Don Ricardo na parang isang mapagmahal na ama. Pero tingnan mo ang sitwasyon. Isang babaeng galing sa probinsya ng asawa mo. Biglang lumitaw. Alam ang paboritong kanta ng mga anak mo. At ngayon, may mga problema sa pamilya sa probinsya. Mag-ingat ka lang, Liham. Baka ang kabaitan ni Sinag ang ginagamit niyang susi para makapasok sa buhay ninyo at sa yaman ninyo. Ang bawat salita ni Don Ricardo ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Liham. Ang pagdududa ay naging isang halimaw. Kinagabihan, hinarang ni Liham si Hanan sa pasilyo habang papunta ito sa silid ng kambal. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Tapos na ako sa mga paligoy-ligoy, sabi niya sa isang boses na mababa at kontrolado. Humarang siya sa daan. Hindi magawang makadaan ni Hanan. Bukod sa oyayi at sa tulong sa baryo. Tanong niya, ang mga matay nakatitig ng diretso kay Hanan na para bang hinuhubaran nito ang kanyang kaluluwa. Ano pa ang itinatago ninyo ng asawa ko? Ang tanong ni Liham Magdiwang ay hindi isang tanong. Ito ay isang pader na isinandal kay Hanan. Walang kahit anong puwang para takasan. Ang pasilyo ay tila humaba at kumipot at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang pangako niya kay Sinag ay parang isang kadenang mabigat na nakapulupot sa kanyang lalamunan. Ngunit nang makita niya ang matigas na ekspresyon sa mukha ni Liham, ang kawalan ng tiwala, ang akusasyon, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa pagtatanggol sa alaala ng isang babaeng walang ginawa kundi magmahal at magtiwala. May tiwala ba kayo sa asawa ninyo, Sir Liham? Mahinahon niyang tanong pabalik. Sa unang pagkakataon ay sinalubong ang titig nito nang walang takot. Natigilan si Liham sa kanyang tanong. Anong klaseng tanong yan? Dahil kung may tiwala po kayo sa kanya, patuloy ni Hanan, malalaman ninyo na hindi po siya gagawa ng isang bagay na ikapapahamak ng pamilya niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liham. Ang asawa ko ay patay na at ikaw ang buhay, nakatayo sa harapan ko, puno ng sikreto. Alam ni Hanan na wala na siyang pagpipilian. Ang tiwala ay kailangang suklian ng katotohanan. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad.
patungo sa kanyang maliit na silid. Sumunod si Liham. Ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng pag-aantay. Sa ilalim ng kanyang kama, may isang lumang maletang yari sa karton. Ito lang ang tanging dala niya mula sa baryo mahinahon. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ng mga nakatuping damit, kinuha niya ang isang bagay na mukhang simple ngunit puno ng kahulugan. Isang lumang manikang basahan. Ang manika ay halatang gawa kamay. May mga butones para sa mata at sinulid na lana para sa buhok. Bago po siya, nabasag ang boses ni Hanan. Huminga siya ng malalim. Bago po ang aksidente, ilang araw bago po iyon, palihim siyang nagpunta sa baryo namin. Mukha po siyang balisa. Takot. Nabot niya ang manika kay Liham na tinitigan lang ito ng may pagtataka. Sabi niya sa akin, mayroon daw po siyang kailangang itago. Isang bagay na napakahalaga. Sabi niya, may mga tao daw pong nagmamasid sa kanya at hindi niya alam kung sino ang pagkakatiwalaan niya dito sa hasyenda. Habang nagsasalita si Hanan, dahan-dahan niyang kinapa ang isang tahi sa likod ng manika. May isang bahagi doon na bahagyang nakaumbok. Ginamit niya ang kanyang kuko para kalasin ang ilang sinulid. At mula sa loob ng bulak ng manika, maingat niyang inilabas ang isang napakaliit na bagay. Isang silver na USB flash drive. Ito po, sabi niya, ang palad ay nanginginig habang iniaabot ito kay Liham. Ipinangako ko po sa kanya na ibibigay ko lang ito sa inyo kapag handa na kayong makinig. Ang utak ni Liham ay tila sumabog. Isang USB, isang sikretong pagbisita, isang manikang basahan, ang lahat ng ito ay parang eksena sa isang murang pelikula. Ang kanyang pagdududa na pinalakas ng mga babala ni Don Ricardo ay naging isang nagngangalit na apoy. Isang palabas, malamig niyang sabi, hindi inaabot ang USB. Isang napakagaling na palabas. Ikaw at ang asawa ko, magkasabot kayo sa isang drama? Para saan? Pera? Anong hiningi niya sa'yo kapalit ng pagiging taga-ingat ng sikreto niya? Ang mga salita ni Liham ay parang mga sampal na sunod-sunod na dumapo sa mukha ni Hanan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Wala po kayong alam. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Wala kayong alam sa mga sakripisyo niya. Ang alam ko ay may isang babaeng dayo sa pamamahay ko na sinusubukang manipulahin ako gamit ang mga kwentong hindi ko mapatunayan. Sigaw ni Liham pabalik. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kanilang sigawan ay biglang natigil nang marinig nila ang isang tunog na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Ang nakakabinging pag-iyak ni na Ulap at Alapaap mula sa kabilang silid. Nagising sila sa ingay. Napatingin si Liham sa direksyon ng nursery. At sa isang iglap, ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagsisisi. Nakita niya ang takot. Ang takot sa kanyang mga anak na muling bumabalik. At siya ang dahilan. Ngunit ang pride ay isang matigas na baluti. Hinarap niyang muli si Hanan. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Hinablot niya ang USB mula sa kamay nito. Ako na ang bahalang alamin ang katotohanan, sabi niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. At ikaw, dugtong niya, ang bawat salita ay parang isang hatol. Ligpitin mo na ang mga gamit mo. Umalis ka dito, bukas na bukas ng umaga. POV Liham Magdiwang. Ang gabi ay naging isang personal na impyerno para kay Liham Magdiwang. Isinara niya ang sarili sa kanyang opisina. Ang tanging kasama ay ang maliit na silver na USB at ang nagngangalit na apoy sa kanyang dibdib. Isinaksak niya ito sa kanyang high-end na laptop.
Handang buksan ang anumang sikretong naglalaman nito. Access denied. Sinubukan niya ang lahat ng posibleng password na maiisip niya. Ang pangalan ni Sinag, ang birthday nito, ang anibersaryo nila, ang pangalan ng kambal. Lahat ay mali. Paulit-ulit ang mga salitang access denied ay parang isang insulto na ipinapamukha sa kanya. Isang sikreto ng kanyang asawa na ayaw ipaalam sa kanya. Pagsikat ng araw, hindi pa rin siya natutulog. Ang kanyang isip ay pagod, ngunit ang kanyang galit ay hindi pa humuhupa. Inutusan niya si Hanan na umalis. At iyon ang mangyayari. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang pribadong investigador na dati na niyang ginamit para sa mga corporate cases. Gusto kong imbestigahan mong muli ang aksidente ng asawa ko, si Sinag Magdiwang. Sabi niya sa telepono, ang boses ay pagod. Lahat ng detalye, huwag kang mag-iwan ng kahit anong bato na hindi tinitingnan. May mali, ramdam ko. POV, Hanan Diwata. Habang si Liham ay nakikipaglaban sa teknolohiya, si Hanan naman ay tahimik na nakikipaglaban sa sarili niyang kalungkutan. Bawat damit na tinutupi niya at inilalagay sa kanyang lumang maleta ay parang isang piraso ng kanyang puso na tinatanggal. Ang pinakamasakit ay ang pagtingin kina Ulap at Alapaap na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na sa kanilang paggising. Ang babaeng nagpatahan sa kanilang pag-iyak ay mawawala na. Umupo siya sa tabi ng kanilang kuna at hinaplos ang kanilang mga buhok. Paalam, aking mga munting anghel, bulong niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sana dumating ang araw na maintindihan ng tatay ninyo ang lahat. Kinabukasan, ang Hacienda de Silencio ay muling binalot ng pamilyar na tunog, ang pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas ito, mas desperado. Nang magising sina Ulap at Alapaap at hindi si Hanan ang kanilang nakita, nagsimula ang isang bagyo na hindi kayang patigilin ng sinuman. Ayaw nilang kumain. Ayaw nilang magpabuhat. Ang tanging hinahanap ng kanilang mga mata at sinisigaw ng kanilang mga iyak ay iisa, si Hanan. Si Hanan na naghihintay na lang sa sala para sa sasakyang maghahatid sa kanya palabas ng hasyenda ay dinig ang lahat. Ang bawat iyak ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Inutusan siyang umalis. Sa itaas, si Liham ay halos mabaliw na. Patahanin niyo sila! Sigaw niya sa mga yaya na takot na lumapit. Hinanap po nila si Hanan, sir, sabi ng isa. Biglang may pumasok na isang doktor, ang family doctor nila, na ipinatawag ni Liham. Matapos suriin ang kambal, lumabas ito ng silid na may seryosong mukha. Sir Liham, wala silang sakit sa katawan, sabi ng doktor. Pero ang kanilang lagnat ay psychosomatic. Sanhi ito ng matinding stress at separation anxiety. Sino si Hanan? Dahil kung sino man siya, kailangan siya ng mga anak mo. Ngayon na. Ang mga salita ng doktor ay parang isang malakas na sampal kay Liham. Ang kanyang pride, ang kanyang galit, lahat ay gumuho sa harap ng isang simpleng katotohanan. Ang kalusugan ng kanyang mga anak ay nakasalalay sa babaeng ipinagtatabuyan niya. Kasabay nito, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa investigador. May nahanap ako. Ang police report. Mukhang minanipula. May mga testimonya ng saksi na hindi isinama. May nagtatakip sa totoong nangyari. Si Liha may napasandal sa pader. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang asawa, maaaring pinatay. Ang kanyang mga anak, nagkakasakit dahil sa kanya. At ang tanging susi sa lahat ng ito ay ang babaeng nasa ibaba na malapit nang umalis. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Nakita niya si Hanan na nakatayo malapit sa pinto. Hawak ang kanyang maleta.
Ang muka ay basang-basa ng luha habang nakikinig sa pag-iyak ng kambal. Bago pa siya makapagsalita, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Don Ricardo. Nabalitaan kong pinaalis mo na siya. Mahusay. Iyan ang tama, Liham. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Napatingin si Liham sa text message, pagkatapos ay kay Hanan, at pagkatapos ay sa direksyon ng silid ng kanyang mga anak. Ang tiwalang matagal niyang ibinigay sa kanyang tiyuhin ay biglang nagkaroon ng lamat. Ang pride ni Liham magdiwang ay parang isang pader na salamin. Matigas tingnan, ngunit sa isang tama lang ay kayang mabasag ng pinung-pino. At ang pag-iyak ng kanyang mga anak ang nagsilbing martilyong bumasag dito. Bumaba siya ng hagdan at hinarap si Hanan na nakatayo pa rin malapit sa pinto, handa nang umalis. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito, wala nang galit sa mga mata ni Liham. Tanging isang emosyon lang ang naroon, pagkatalo. "Huwag kang umalis," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Kailangan ka nila. Hindi niya sinabing, kailangan kita. Ngunit narinig iyon ni Hanan sa pagitan ng kanyang mga salita. Tumangulang si Hanan. Isang tahimik na kasunduan. Walang anumang salitang namutawi. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagong alyansa ang nabuo. Isang alyansang isinilang dahil sa pangangailangan. Bumalik si Hanan sa nursery at tulad ng inaasahan, sa isang oyayi lang, ang bagyo ay tumila. Muling bumalik ang kapayapaan sa hasyenda. Ngunit para kay Liham, ang tunay na digmaan ay ngayon palang magsisimula. Dala ang USB, nagkulong siyang muli sa kanyang opisina. Hindi na niya ito sinubukang buksan. Sa halip tinawagan niya si Marco, ang pinakamagaling at pinakapinagkakatiwalaan niyang IT expert sa kanyang kumpanya. "Marco, may ipapadala ako sa iyong file. Encrypted. Kailangan kong malaman kung anong nasa loob nito. It's a matter of life and death. Walang ibang pwedeng makaalam nito. Naiintindihan mo?" "Yes, sir. Consider it done." Ilang oras ang lumipas. Bawat minuto ay parang isang dekada para kay Liham. Nagpabalik-balik siya sa kanyang opisina. Ang isip ay lumilipad. Ang mga babala ni Sinag, ang mga payo ni Don Ricardo, ang mga luha ni Hanan. Lahat ay naghahalo-halo sa kanyang utak, bumubuo ng isang nakakalitong larawan. Nang tumunog ang kanyang telepono, halos mapatalon siya. Si Marco. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya. "Nagawa na namin. Mahirap. Napakatibay ng encryption." "At ang password?" tanong ni Liham. "Iyon po ang kakaiba, sir. Simple lang, isang petsa." "Anong petsa?" "Ang birthday po ng kambal." Natigilan si Liham. Ang birthday ni Naulap at Alapaap. Isang password na puno ng pagmamahal. Isang mensahe mula kay Sinag. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. "Marco, anong laman?" Huminga ng malalim ang IT expert. "Sir Liham, ipapadala ko po sa inyo ang decrypted files, pero maging handa po kayo. Ang mga makikita ninyo, masama po." Nang matanggap ni Liham ang email, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa una, mga spreadsheet lang, mga numero, mga account, mga transaksyon. Ngunit habang tinititigan niya ito, nakita niya ang pattern. Milyon-milyong piso ang naililipat mula sa kumpanya papunta sa mga offshore accounts. Isang sistematikong pagnanakaw. Isang malawakang embezzlement. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang kasunod na folder ay may titulong MJ Babala. Binuksan niya ito. Mga email mula sa isang private account papunta sa isa pang private account. Ngunit kilala ni Liham ang paraan ng pagsulat. Kilala niya ang mga salitang ginamit. Ang nagpadala ay si Don Ricardo. Ang pinadalhan ay si Sinag. Ang kanyang mga mata
ay mabilis na binasa ang mga linya. Itigil mo na yang paghuhukay mo, Sinag. Baka kung ano ang matagpuan mo na hindi mo magugustuhan. Ang pamilya ay dapat nagtutulungan, hindi naglalaglagan. Huwag mong sirain ang tiwala ko sa iyo. At ang huli, ang pinaka nakakakilabot sa lahat. Huwag mong isipin na hindi ko kayang saktan ang pinakamamahal mo para lang protektahan ang mga sikreto ko. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tiwalang ibinigay niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Naging abo na tinatangay ng hangin ng kataksilan. Ang mabait na tiyuhin, ang mapagmahal na business partner, ang sandalan niya sa kanyang pagluluksa. Isang halimaw. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang ngiti. Habang nakatitig siya sa screen, gulong-gulo ang isip. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Don Ricardo de Villa, nakangiti ng malapad. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Liham, iho. Masayang sabi nito. Walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa loob ni Liham. May magandang balita ako sa iyo. Nakuha na natin yung kontrata sa mga insik mo. Piov! Hanan diwataang nangiti sa mga labi ni Don Ricardo ay parang isang maskarang nakadikit sa mukha ng isang demonyo. Para kay Liham, na ngayon ay alam na ang katotohanan, ang bawat salita nito ay lason. Ang bawat kilos ay pagkukunwari. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Isang maling galaw. At hindi lang ang buhay niya ang malalagay sa panganib, kundi pati na rin ang buhay ni Hanan at ng kambal. Kaya't isinuot ni Liham ang sarili niyang maskara. Magandang balita yan, Tito. Sabi niya, pinipilit ng ngumiti, habang mabilis na isinasara ang laptop. Halika, maupo ka. Ipaghahanda kita ng kape. Hindi na hiho, sabi ni Don Ricardo. Ang mga matay tila sinusuri ang bawat sulok ng opisina, ang bawat galaw ni Liham. Nakita ko lang na bukas ang ilaw mo. Naisip kong baka kailangan mo ng kausap. Kumusta na pala ang sitwasyon sa yaya? Nasa itaas siya, kasama ang mga bata. Maikling sagot ni Liham. Habang palihim, na isinaksak ang isang external hard drive sa likod ng kanyang computer. Nagsimula siyang mag-copy ng mga file. Nagdesisyon na kung manatili muna siya para sa mga bata. Tumango si Don Ricardo, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tama yan, kailangan nating unahin ang kapakanan ng kambal. Sila na lang ang natitira sa atin mula kay Sinag. Ang pagbanggit sa pangalan ni Sinag ay parang isang sundang na bumaon sa puso ni Liham, ngunit hindi niya ipinahalata. Kailangan niya ng oras, ilang minuto pa. Aakyat muna ako, Tito, sabi ni Liham. Titingnan ko lang kung tulog na sila. Ito'y isang palusot para makalayo at makapag-isip. Ngunit bago pa siya makatayo, hinawakan ni Don Ricardo ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit. Huwag kang mag-alala, Liham. Alam kong pagod ka na. Ako na ang bahala sa lahat. Mayroong pagbabanta sa mga salitang yon. Sa sandaling iyon, alam ni Liham na alam na ni Don Ricardo. Marahil hindi ang tungkol sa USB, ngunit alam nitong may nagbago, na ang laro ay malapit nang matapos. POV, Hanan Diwata. Sa itaas, sa nursery, pinagmamasdan ni Hanan ang mahimbing na tulog ng kambal. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa kabila ng lahat ng gulo, ang makita silang payapa ay sapat na para bigyan siya ng lakas. Bigla, nakarinig siya ng mga yabag. Hindi lang iisa, kundi marami. At nagmamadali. Bumukas ang pinto ng nursery. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Napatayo si Hanan sa gulat. Ano po ito? Sino po kayo? Hanan Diwata?
Tanong ng isang pulis, ang boses ay matigas. Oo po. Inaaresto ka namin sa salang corporate espionage at attempted theft. Sabi ng pulis habang papalapit. Ano? Hindi ko po maintindihan. Wala po akong ginagawang masama. Sigaw ni Hanan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Mula sa likod ng mga pulis, lumitaw si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring awa. Pasensya ka na, Hija. Ngunit may sapat kaming ebidensya na sinusubukan mong ibenta ang mga sikreto ng kumpanya namin sa aming mga kalaban. Hindi po totoo yan. Umiiyak na sabi ni Hanan. Lumingalinga siya. Hinahanap si Liham. Nasaan siya? Alam ba niya ito? Habang inilalabas ng isang pulis ang posas, bumukas ang pinto at pumasok si Liham. Ang kanyang mukha ay blangko, hindi mabasa. Sir Liham, sigaw ni Hanan, umaasa. Tulungan niyo po ako. Sabihin niyo po sa kanila na hindi totoo yan. Tumingin si Liham sa kanya. Sa loob ng isang segundo, nakita ni Hanan ang sakit at galit sa mga mata nito. Ngunit hindi ito galit sa kanya. Galit ito sa sitwasyon. Galit ito sa sarili. Liham, huwag kang mag-alala. Sabi ni Don Ricardo. Lumapit at tinapik ang balikat ng pamangkin. Isang bitag at nahuli natin ang daga. Inilagay ng pulis ang posas sa mga kamay ni Hanan. Ang malamig na bakal sa kanyang pulso ay parang isang hatol ng kamatayan habang hinihila siya palabas ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Liham, puno ng tanong at sakit. Ang ingay ay nagpagising sa kambal. Pagkakita ni Alapaap na kinukuha ng mga estranghero ang babaeng nag-aalaga sa kanya, bigla siyang nagsalita. Isang salita na matagal nang hindi naririnig sa hasyenda. Isang salita na sabay na nagpabasag at nagpagising sa puso ni Liham. Inay! Ang sigaw ng bata ay maliit, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong mansyon na parang isang kulog. Tumakbo si Alapaap, niyakap ang mga binti ni Hanan, at umiyak ng malakas. Inay, huwag. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng kontrol ni Liham Magdiwang. Ang maskara ay nahulog. Ang pader ay gumuho. Ang natira na lang ay isang amang nasasaktan, isang asawang nagluluksa, at isang lalaking nabigo sa lahat ng paraan. Habang hinihila ng mga pulis si Hanan, palayo sa umiiyak niyang anak, si Liham ay napaluhod sa sahig, talunan at wasak. Piyov, Liham Magdiwang. Ang sigaw ni Alapaap ng inay ay hindi lang isang salita. Ito ay isang sulo na nagliyab sa natutuyong kagubatan sa loob ni Liham Magdiwang. Sinunog nito ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, lahat ng kanyang takot, lahat ng kanyang pagiging duwag. Sa kanyang pagkaluhod sa sahig, habang pinapanood si Hanan na hinihila palayo at ang kanyang anak na humahagulgol, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Tapos na ang pagtatago. Bitawan niyo siya. Ang boses ni Liham ay hindi malakas, ngunit puno ito ng isang awtoridad na nagpatigil sa lahat, pati na sa mga pulis. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling na nakatutok hindi sa mga pulis, kundi kay Don Ricardo. Liham, anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Don Ricardo. Huwag kang magpadala sa emosyon. Isa siyang kriminal. Ang tanging kriminal na nakikita ko sa silid na ito, mabagal na sabi ni Liham, ay ikaw. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ang mga pulis ay nagkatinginan, hindi alam ang gagawin. Nababaliw ka na ba? Tumawang pilit si Don Ricardo, ngunit may bakas na ng kaba sa kanyang boses. Sa gitna ng tensyon, isang bagong dating ang biglang pumasok sa silid. Si Attorney David, ang matagal ng abogado ng pamilya Magdiwang. May dala itong isang leather briefcase at ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso.
May emergency po ba, Sir Liham? Nakatanggap ako ng alerto mula sa security system ninyo. Sabi ng abogado. Dumating ka sa tamang oras, David. Sagot ni Liham, hindi inaalis ang tingin kay Don Ricardo. Mayroon lang tayong kailangang linawin. Anong kalokohan ito? Singit ni Don Ricardo. Mga pulis, gawin niyo ang trabaho niyo. Arestuhin ang babaeng yan. Bago niyo gawin yan, sabi ni Attorney David. Inilapag ang kanyang briefcase sa isang mesa at binuksan ito. Mayroon akong kailangang basahin sa inyong lahat. Ayon na rin sa huling habilin ng kliyente ko. Sige ngayon sinagmagdiwang. Natigilan si Don Ricardo. Maging yung mga pulis ay nagatubili. Kinuha ng abogado ang isang makapal na dokumento na may selyo. Ito ang huling habilin at testamento ni Sinag Magdiwang na sinumpaan niya sa aking harapan 1 linggo bago siya maaksidente. Huminga ng malalim ang abogado. Ayon sa dokumentong ito, sa kaso ng kanyang pagkamatay at kung ang kanyang asawa, si G. Liham Magdiwang, ay mapatunayang wala sa tamang emosyonal na kapasidad para mag-alaga sa kanilang mga anak o kung ang kanilang kapakanan ay malalagay sa alanganin. Huminto siya sandali para sa dramatikong epekto. Ang buo at legal na kustodiya ni na Ulap at Alapaap Magdiwang ay pansamantalang ipinagkakaloob kay Po Hanan Diwata ng Baryo Mahinahon. Kung ang isang bomba ay sumabog sa loob ng silid, hindi ito magiging kasing lakas ng epekto ng mga salitang iyon. Si Don Ricardo ay napanganga. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Si Hanan, na nakaposas pa rin, ay napatingin sa abogado. Hindi makapaniwala. Imposible. Sigaw ni Don Ricardo. Gawa-gawa lang yan. Hindi pa ako tapos. Kalmadong sabi ni Attorney David. Kinuha niya ang isang sobre mula sa briefcase. Mayroon din siyang iniwang sulat para kay Liham. Inabot ng abogado ang sulat kay Liham. Nanginginig ang mga kamay ni Liham habang binubuksan ito. Ang sulat kamay ni Sinag. Ang bawat letra ay parang isang haplos at isang sampal. Mahal kong Liham, kung binabasa mo ito ibig sabihin ay wala na ako at nangyari na ang kinatatakutan ko. Patawarin mo ako sa mga sikreto ko. Patawarin mo ako kung kailangan kong gumawa ng isang desisyon na maaaring hindi mo maintindihan sa simula. Mahal kita at alam kong mahal mo ang mga anak natin. Ngunit alam ko rin na ang iyong sakit at ang iyong pride ay bubulagin ka. Magtitiwala ka sa mga maling tao. Si Hanan, huwag kang magalit sa kanya. Siya ang pinagkatiwalaan ko. Hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano siya. Isang taong may pusong kayang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang mga bata, hindi para ilayo sila sa'yo, kundi para protektahan sila hanggang sa handa ka nang makita ang katotohanan. Hanggang sa handa ka nang maging ama muli. Hindi lang isang provider. Matuto kang makinig, mahal ko. Hindi sa ingay ng mundo, kundi sa tibok ng iyong puso. Doon, palagi akong naghihintay, nagmamahal, Sinag. Ang mga luha ay malayang pumatak mula sa mga mata ni Liham. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkadugtong-dugtong na. Ang pagtitiwala ni Sinag, ang misyon ni Hanan, ang plano ng kanyang asawa mula sa kabilang buhay. Itinupi niya ang sulat. Pinunasan ang kanyang mga luha at sa kanyang pag-angat ng tingin, wala nang bakas ng kalungkutan. Tanging determinasyon, humarap siya sa pinuno ng mga pulis. Sarhento, sabi niya sa isang boses na matatag at puno ng kapangyarihan, pakitanggal ang posas kay Bibe Diwata. Mayroon kayong mas malaking isda na kailangang hulihin. Kinuha niya ang kanyang telepono, pinindot ang numero ng kanyang IT expert. Marco, ipadala mo na ngayon sa lahat ng major news outlets at sa NBI ang lahat ng files na nasa hard drive.
Pagkatapos, tumawag siya sa hepe ng pulisya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Chief, ang pangalan ko ay Liham Magdiwang at meron akong ebidensya tungkol sa isang kaso ng pagpatay. POV, Liham Magdiwang. Ang mga sumunod na oras ay isang malaking unos, ngunit sa pagkakataong ito, si Liham Magdiwang ang sentro ng bagyo, kalmado, nakatutok at mapanira. Ang mga ebidensya mula sa USB na sabay-sabay na inilabas sa media at sa National Bureau of Investigation, NBI, ay sumabog na parang isang bomba. Bago pa man matapos ang gabi, ang pangalan ni Don Ricardo de Villa ay nasa lahat na ng balita. Hindi bilang isang respetadong negosyante, kundi bilang isang magnanakaw at pangunahing suspek sa pagkamatay ni Sinag Magdiwang. Ang pag-aresto kay Don Ricardo ay mabilis at walang gulo. Habang inilalabas siya ng hasyenda na nakaposas, ang parehong posas na halos ikinabit kay Hanan, sumigaw ito ng may pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Liham. Babalikan kita. Ngunit hindi na siya pinansin ni Liham. Ang atensyon niya ay nasa isang tao lang. Matapos ang lahat ng kaguluhan, matapos makaalis ang mga pulis, abogado at media, ang natira na lang sa sala ay ang nakakabininging katahimikan. At sa gitna nito, nakatayo si Hanan, hawak sa magkabilang kamay, sina ulap at alapaap, na ayaw bumitaw sa kanya. Walang nagsalita. Ang mga mata lang nila ang nag-usap. Mga matang puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Pasasalamat, pagsisisi, pag-unawa, kinabukasan. Iginiit ni Liham na siya mismo ang maghahatid kay Hanan sa police station para formal na linisin ang pangalan nito. Ito'y isang formalidad na lang, ngunit para kay Liham, ito'y isang mahalagang hakbang. Pasensya ka na, sabi ni Liham habang nasa loob sila ng sasakyan. Ito ang unang pagkakataon na sila lang dalawa ang magkasama matapos ang lahat. Patawarin mo ako sa lahat. Naiintindihan ko po, mahinang sagot ni Hanan, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi, mariing sabi ni Liham na nagpahinto sa sasakyan sa gilid ng daan. Humarap siya kay Hanan. Hindi mo naiintindihan. Binulag ako ng sakit, ng galit. Muntik na kitang ipahamak. Muntik ko nang sirain ang tiwala sa akin ni Sinag. Nakita ni Hanan ang totoong pagsisisi sa mga mata nito. Hindi lang dahil sa nangyari, kundi dahil sa lalaking naging siya sa loob ng 1 taon. Ang mahalaga po, sabi ni Hanan, ay gising na kayo ngayon. Ang mga salitang yun ay simple, ngunit para kay Liham, ito'y isang ganap na pagpapatawad. Naging mabilis lang ang proseso sa istasyon. Paglabas nila, hindi na sila amo at yaya. Hindi na sila estranghero. Sila'y 2 taong pinagbuklod ng isang trahedya at ng pagmamahal ng isang babaeng wala na. Sa kanilang pagbabalik sa hasyenda, ang katahimikan sa sasakyan ay hindi na mabigat. Ito'y payapa. Yung sulat, basag ni Hanan sa katahimikan. Yung sulat po ni Ma'am Sinag. Pwede ko po bang mabasa? Tumango si Liham. Kinuha niya ito mula sa kanyang wallet at ibinigay kay Hanan. Habang binabasa ni Hanan ang mga salita ng kaibigan, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagmamahal at pagkamis. Pagdating nila sa hasyenda, ang kambal ay agad na tumakbo para salubungin sila. Niyakap nila si Hanan. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, ay tumakbo rin sila papunta kay Liham na lumuhod para salubungin ang kanilang mga yakap. Isang eksena na dati imposible. Kinagabihan, pagkatapos mapatulog ang mga bata, nagkita muli sina Liham at Hanan sa hardin, sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin. Ang sabi sa testamento ni Sinag, nasa iyo ang kustodiya.
Panimula ni Liham. Respetado ko yon, ngunit gusto kong hilingin sa'yo bilang isang ama. Sir Liham, putol ni Hanan sa kanya. Ang habilin ni Ma'am Sinag ay para protektahan ang mga bata hanggang sa handa na kayo. At sa nakikita ko po ngayon, handang-handa na po kayo. When isang naman bisang ngiti ang sumilay sa labi ni Liham, isang totoong nangiti. Salamat, Hanan. Pero hindi ko yata kakayanin ito ng mag-isa. Humarap siya sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong damdamin, isang pinaghalong paghanga, pasasalamat, at marahil isang usbong ng pagmamahal. Ang testamento ay nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, sabi niya. Pero ako, humihingi ako ng pagkakataon. Pwede mo ba kaming bigyan? Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon para sama-sama nating buuin muli ang pamilyang ito? Lumipas ang ilang buwan, ang Hacienda de Silencio ay hindi na muling naging tahimik. Napalitan na ang pangalan nito sa isip ng mga nakatira doon. Ito na ngayon ang Hacienda de Magdiwang, isang tahanan. Ang dating malungkot na iyak ng kambal ay napalitan na ng malalakas na halakhak na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Hindi na isang yaya si Hanan at hindi na rin isang amo si Liham. Sila ay naging magulang, mga partner sa pag-aalaga, kina Ulap at Alapaap. Sila ang naging inay Hanan at Papa Liham. Isang umaga, naabutan ni Hanan si Liham sa nursery. Pilit na tinitirintas ang buhok ni Alapaap na nakasimangot dahil nasasabunutan. Hindi ko maintindihan. Natatawang sabi ni Liham, mas mahirap pa ito kaysa sa pagsasara ng isang multi-million-dollar deal. Lumapit si Hanan. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw na sumisilip sa bintana. Hayaan mong turuan kita, sabi niya. Kinuha niya ang mga kamay ni Liham at marahan na ipinakita sa kanya ang tamang paraan. Ang kanilang mga kamay ay muling nagdikit, ngunit wala ng kuryente ng pagkabigla. Sa halip, naroon ang init ng pamilyaridad, ng pagiging komportable sa isa't isa. Ang kanilang mga araw ay napuno ng mga ganitong eksena. Mga simpleng almusal kung saan si Liham ang nagluluto ng sunog na pancake. Mga hapon sa hardin kung saan tinuturuan ni Hanan ang kambal na magtanim ng mga puting rosas at mga gabi sa playroom sa ilalim ng mga artipisyal na bituin kung saan si Liham naman ang nagkukwento. Isang araw, dinala nilang 4 ang mga puting rosas sa sementeryo. Ito ang unang pagkakataon na bumisita si Liham sa puntod ni Sinag na hindi dala ang bigat ng kasalanan, kundi ang kapayapaan ng pagtanggap. Hi, mahal, bulong ni Liham habang hinahaplos ang pangalan ni Sinag na nakaukit sa lapida. Marami kang hindi nakita. Si Ulap, tumatakbo na, at si Alapaap, madaldal na. Hinawakan niya ang kamay ni Hanan. Salamat sa plano mo. Salamat sa pagpapadala mo sa kanya sa amin. Natututo na ako. Natututo na akong maging ama na gusto mong maging ako. Si Hanan naman ay naglagay ng isang rosas sa puntod. Kaibigan, sabi niya, tinupad ko na ang pangako ko. Masaya na sila. Masaya na kami. Hindi na ito isang pamamaalam na puno ng lungkot. Ito ay isang pag-uulat sa isang kaibigan, isang pagbabahagi ng kanilang bagong buhay. Ang huling eksena ng kanilang kwento ay naganap sa mismong hardin kung saan una silang nag-usap ng masinsinan. Gabi na, at ang kalangitan ay malinis, puno ng totoong mga bituin. Nakaupo silang 4 sa isang malaking kumot sa damuhan. Papa? Tanong ni Ulap. Alin dyan yung star na nagbabantay sa amin? Tumingin si Liham kay Hanan at ngumiti. Itinuro niya ang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan. Ayan, sabi niya. Ang pangalan niyan ay Tala. Ang bituin ng umaga. Palagi siyang nariyan
kahit hindi natin nakikita, at siya ang nagpadala sa atin ng isa pang bituin para lalo tayong alagaan. Tumingin siya nang may kahulugan kay Hanan. Naramdaman ni Hanan ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nang medyo antok na ang mga bata, isinandal ni Hanan ang kanyang ulo sa balikat ni Liham. Isang kilos na naging natural na sa kanila. Ang kanilang relasyon ay hindi pa nabibigyan ng pangalan, ngunit hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanilang nararamdaman. Hinawakan ni Liham ang kamay ni Hanan. Ang bagong mapa ng pamilya, bulong niya. Anong mapa? Tanong ni Hanan. Itong pamilya natin, sagot ni Liham. Walang direksyon, walang patakaran. Pero basta't magkakasama tayo, alam kong hindi tayo maliligaw. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito at tumingin sa mga mata niya. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang dating malamig at walang emosyong mga mata ni Liham magdiwang ay puno na ngayon ng init, ng pasasalamat at ng isang pangako para sa hinaharap. Salamat, Hanan, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal niyang itinago. Salamat sa pag-uwi mo sa amin. At dito po nagtatapos ang kwento nila Hanan at Liham. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na tahanan ay hindi nakikita sa karangyaan ng isang mansyon, kundi sa init ng mga yakap ng isang pamilya. Ipinakita nito na ang pinakamalalim na sugat ay kayang pagalingin hindi ng pera, kundi ng pagpapatawad, pag-unawa, at ng lakas ng loob na buuin muli ang mga nasirang pangarap. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang lumikha pa ng mga kwentong aantig sa ating mga puso. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? I-comment nyo lang po sa ibaba. At sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi ninyo mapalampas ang aming susunod na kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.